Walang puwang ang awa sa pamilyang sinamsam, pati ang hininga mo. Habang nakaluhod si Tina, nagmamakaawa ng pambili ng gamot para sa anak na nag-aagaw buhay, nagbubukas naman ng champagne ang kanyang biyenan sa isang marangyang yate. Pera ito ng anak ko, hampas lupa ka lang, ang walang awang sumbat ng matanda. Ngunit hindi nila alam, nakatutok na ang kamera. Ang pigil na luha ni Tina ay magiging bakal na dudurog sa kanilang kasakiman. Handa na ba silang saluhin ang impyernong ginawa nila? Wala akong pakialam kung wala na kayong makain. Kailangan ko ng gamot sa puso ngayon din. Sabihin mo dyan sa asawa mong walang silbi, baka naman pwedeng gumawa ng paraan at hindi puro pag-arte na kawawa siya ang inaatupag. Pera ng anak ko ang ginagastos nyo. Kaya huwag ninyong ipagdamot sa akin ang sarili kong dugo at pawis. Unti-unting ibinaba ni Tina ang telepono mula sa kanyang tainga habang ang matatalim na salita ng kanyang biyenan ay patuloy na sumusugat sa kanyang pagkatao. Nilibot ng kanyang paningin ang masikip at madilim na sanglaan. Dahan-dahan niyang hinugot mula sa kanyang daliri ang isang simpleng gintong singsing na simbolo sana nang walang hanggang pag-ibig. Ipinatong niya ito sa malamig na salamin ng kahera upang ipalit sa ilang libong piso para lamang may maipadala sa naghihingalong ina ng kanyang asawa. Ang paninikip ng kanyang dibdib ay tila isang malaking bato na unti-unting dumudurog sa kanyang mga tadyang. Wala siyang luhang maibuhos sapagkat matagal na itong natuyo sa labis na pagtitiis. Nang marating niya ang kanilang maliit na bahay na konektado sa talyer, isang masakit na tanawin ang sumalubong sa kanya. Nakaupo si Dario sa sahig, hawak ang isang lumang kutsilyo at pilit na binubuksan ang maliit na plastik na alkansya ng kanilang 7 taong gulang na anak na si Amara. Isa-isang nahuhulog ang mga barya sa sahig, mga baryang inipon ng bata mula sa sukli ng tinapay upang ibili sana ng bagong krayola. Tahimik na inilapag ni Tina ang lukot na pera mula sa sanglaan sa ibabaw ng lamesa. Nag-angat ng tingin si Dario. May bahid ng hiya sa kanyang mga mata, ngunit agad itong napalitan ng pilit na pagdadahilan. Si Mama yun. Tina, alam mong may sakit siya. Pakiusap ng kanyang asawa habang iniiwas ang tingin. Utang na loob ko ang buhay ko sa kanya. Kung wala siya, ay wala rin ako. Konting tiis lang. We will get through this. Gagaling din siya. Mariing kinagat ni Tina ang kanyang ibabang labi hanggang sa malasahan niya ang pait ng sariling dugo. Wala siyang isinagot sapagkat alam niyang sa paligsahan ng pagdurusa, palaging talo ang asawa sa harap ng isang inang marunong manumbat. Nagtungo si Tina sa kusina upang magsaing ng kaunting binlid ang pinakadurog na bahagi ng bigas at nilagyan ito ng asin upang magkalasa. Dinala niya ang mainit na lugaw sa silid kung saan nakahiga ang kanyang anak. Nakatulog na si Amara dahil sa labis na gutom at pagod. Umupo si Tina sa gilid ng manipis na papag. Ang kanyang mga daliring may kalyo at gasgas mula sa paglalaba at pagtulong sa talyer ay marahang humaplos sa magulong buhok ng bata. Sa bawat pag-ayos niya sa mga hibla ng buhok ni Amara, tahimik siyang humihingi ng tawad sa kawalang katarungan ng kanilang sitwasyon. Nang lumabas si Dario upang maghilamos sa poso, umilaw ang screen ng kanyang telepono na naiwan sa ibabaw ng hapagkainan. Isang mensahe ang lumitaw. Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Tina nang mabasa niya ang maikling pahayag mula sa isang travel agency. Booking confirmed for Boracay, 3 guests. Isang malaking katanungan ang bumalot sa kanyang isipan. Sino ang pupunta sa dagat habang sila ay naghihikahos at nagugutom sa luha? Ngunit bago pa man niya maintindihan ang mensahe, isang nakakakilabot na panginginig ang nanggaling sa silid. Nagsimulang mangisay si Amara. Ang maliit nitong katawan ay nag-aapoy sa sobrang taas ng lagnat at ang mga mata ay unti-unting tumitirik.
Sa labis na gulat at takot, sumigaw si Tina upang tawagin ang kanyang asawa. Tumakbo siya patungo sa maliit na kahadeyero sa ilalim ng aparador kung saan nakatago ang kanilang nag-iisang emergency fund na 10,000 piso, ang perang itinatago nila para sa buhay at kamatayan ng kanilang anak. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang iikot niya ang lock. Binuksan niya ang pinto ng bakal, ngunit isang malamig na hangin lamang ang sumalubong sa kanya. Wala itong laman. Hindi nagtagal. Ang nakabibinging tunog ng sirena ng ambulansya ay marahas na humiwa sa tahimik na gabi. Nagdadala ng pangako ng kaligtasan, ngunit nag-iiwan ng isang malalim na sugat ng kataksilan sa puso ng isang ina. Ang amoy ng matapang na panlinis at gamot sa masikip na pasilyo ng pampublikong ospital ay sapat na upang magbigay ng pagkahilo, ngunit mas nakadudurog ng kaluluwa ang mga salitang binitawan ng doktor. Kailangan ng anak ninyo ng agarang sali ng dugo. Mrs. Dengue hemorrhagic fever ang dumapo sa kanya at mabilis na bumabagsak ang kanyang platelets. Kailangan natin ng paunang bayad ngayon din bago tayo makakuha ng dugo sa blood bank. Tila yelo na tumagos sa gulugod ni Tina ang narinig. Lumingon siya sa kanyang asawang nakatayo sa isang gilid, balot ng kaba at takot. Umuwi ka muna, Dario. Kunin mo ang titulo ng talyer. Isangla natin kahit saang ahensya na bukas ng ganitong oras, mariing utos ni Tina. Ang boses ay pilit pinapatatag kahit nanghihina na ang kanyang mga tuhod. Ngunit imbes na tumalima, dahan-dahang napaluhod si Dario sa maruming sahig ng ospital. Ang kanyang mga balikat ay nanginig kasabay ng malalakas na paghikbi. Patawarin mo ako, Tina. Patawarin mo ako. Wala na ang titulo, panaghoy ng kanyang asawa habang nakayuko at hindi makaharap sa kanya. Binigay ko na kay mama kahapon. Isinanglan niya para sa paunang bayad sa operasyon niya sa puso. Sabi niya mamatay siya kung hindi ko ibibigay. Wala na tayong pera, Tina. Wala na. Ang mundo ni Tina ay tila huminto sa pag-ikot. Walang luhang pumatak mula sa kanyang mga mata. Tanging isang napakalalim at napakalamig na kawalan ang bumalot sa kanyang buong pagkatao. Ang pera para sa kinabukasan ng kanilang anak, ang talyer na itinayo nila mula sa mga barya at pawis, ang natitirang pag-asa sana para sa gipin ng buhay ni Amara. Lahat ay isinuko ng kanyang asawa sa isang iglap para sa isang inang walang ginawa kundi sipsipin ang kanilang lakas. Walang sinayang na laway si Tina upang makipagtalo. Tinalikuran niya ang nakaluhod na asawa at naglakad patungo sa isang madilim na sulok ng pasilyo. Nilunok niya ang huling piraso ng kanyang dangal at tinawagan si Aling Rosa, ang matandang may-ari ng karinderya na palaging naaawa sa kanya. Sa kabutihang palad, hindi siya binigo nito at agad na nagpadala ng pera para sa paunang bayad ng ospital. Pagsapit ng madaling araw, tahimik na nakaupo si Tina sa tabi ng kama ni Amara. Nakakabit na ang swero at ang dugo na dumadaloy patungo sa ugat ng bata. Nanghihina at maputla ang mukha ng kanyang anak. Kinuha ni Tina ang naiwang tablet ni Dario upang subukang tingnan kung may natitira pa kahit pisong sentimo sa kanilang bank account. Ngunit nang mabuksan niya ito, isang social media account na nakalimutang i-log out ang bumungad sa kanya, ang account ng kanyang hipag na si Clarabel. Isang abiso ng pribadong live video ang lumitaw sa itaas ng screen. Dahil sa pagtataka, pinindot ito ni Tina. Ang susunod na bumulaga sa kanyang paningin ay isang senaryo na unti-unting pumutol sa kanyang hininga. Napakalinaw ng asul na tubig at ng maaliwalas na kalangitan. Isang marangyang yate ang makikita sa video. Sa gitna ng yate, suot ang isang mamahaling bestida at itim na salamin sa mata ay si Doña Severina. Masigla itong sumasayaw, hawak ang isang kopita ng mamahaling alak at walang kahit anong bakas
ng sakit sa puso. Makikita rin sa gilid si Marlon na tumatawa habang nagbibilang ng makapal na pera at si Clarabel na siyang kumukuha ng video. Cheers to Mama's successful pretend surgery. Malakas na sigaw ni Clarabel sa video bago sila nagtawanan. Ngunit ang mas nagpadilim sa paningin ni Tina ay ang lalaking lumapit upang makipag-toast sa matanda. Walang iba kundi si Dr. Elpidio, ang mismong doktor na nag-diagnose umano ng malubhang sakit ni Severina. Magkakasabwat sila, isang malaking palabas, isang kahindik-hindik na panloloko upang manakaw ang lahat ng pinaghirapan ni Tina. Tumayo si Tina at naglakad palabas, patungo sa madilim na pasilyo ng ospital, malayo sa kwarto ng kanyang anak. Nagsimulang manikip ang kanyang lalamunan. Ang pinaghalong galit, poot, at pagtataksil ay tila isang bulkang sumasabog sa kanyang dibdib. Upang pigilan ang sarili sa pag-iyak at pagsigaw na maaaring makapukaw sa mga pasyente, itinaas niya ang kanyang kamay at mariin itong kinagat. Ibaon niya ang kanyang mga ngipin sa sariling laman. Madiin, masakit, hanggang sa malasahan niya ang alat ng sariling dugo. Ang pisikal na sakit ay walang sinabi sa pagkadurog ng kanyang puso bilang isang ina na muntik nang mawalan ng anak dahil sa kasakiman ng iba. Sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng pasilyo, muling umilaw ang screen ng tablet na hawak niya. Isang mensahe ang pumasok mula kay Clarabel na ipinadala sa account ng kanyang asawa. "Kuya, padala pa kayo ni Ate Tina ng pera. Umiiyak si Mama ngayon sa ospital. Sobrang sakit daw ng tahi niya sa dibdib. Kailangan niya ng extra pambili ng painkiller. Bilis na, nakakaawa si Mama." Tinitigan ni Tina ang mensahe. Ang liwanag ng telepono ay nagsilbing tanglaw sa mga matang dati puno ng pag-unawa at pagtitiis. Ngunit ngayon ay pinalitan na ng isang nag-aapoy at walang awang determinasyon. Mabilis at walang nalanginig na binura ni Tina ang bakas ng kanyang pagbisita sa account ni Clarabel. Ibinalik niya ang tablet sa loob ng bag ng kanyang asawa bago pa man ito tuluyang magising mula sa pagkakaidlip sa malamig na upuan ng ospital. Nang magmulat ng mga mata si Dario, agad itong lumapit kay Tina. Basag ang boses at nakayuko. Humingi ito ng tawad ng paulit-ulit. Ipinangako nitong magtatrabaho siya ng doble at triple, mabayaran lamang ang utang kay Aling Rosa. Ngunit sa dulo ng kanyang mga panangis, naroon pa rin ang bulag na pagtatanggol. Intindihin mo na lang sana si Mama. Tina, utang ko ang buhay ko sa kanya at ngayon ay nakaraos na siya sa operasyon. Pakiusap ni Dario habang hawak ang malamig na kamay ng asawa. Hindi sumagot si Tina. Tanging isang tipid na pagtango ang ibinigay niya habang ang kanyang isipan ay naglalakbay na sa mga hakbang na kailangan niyang gawin. Ilang araw ang lumipas at muling nagkamalay si Amara. Unti-unting bumalik ang kulay sa mga pisngi ng bata. Habang pinapakain niya ito ng malabnaw na sabaw, hinawakan ni Tina ang maliliit na kamay ng kanyang anak. Tumingin siya ng diretso sa mga inosenteng mata nito at nangako sa sarili na hinding-hindi na niya hahayaang maging biktima ang kanyang pamilya ng sarili nilang kabaitan. Tinuruan niya si Amara na maging matapang, na ang tunay na lakas ay minsan nagtatago sa pananahimik at pagmamasid. Pagsapit ng katapusan ng linggo, dumating ang pamilya ni Severina mula sa kanilang di umano ay matagumpay na panggagamot. Isang lumang taxi ang huminto sa tapat ng kanilang bahay. Mula rito ay inilabas ni Marlon ang isang wheelchair. Sumunod si Clarabel na akay-akay ang kanilang ina. Pilit na inuubo si Doña Severina, ginagawang mabigat ang bawat paghinga at nakangiwi ang mukha na tila ba namimilipit sa sakit ng kanyang dibdib. Pumasok sila sa loob ng bahay na parang mga bayaning galing sa isang malagim na digmaan. Sinalubong sila ni Tina nang may pinakamatamis na ngiti na kayang hubugin ng kanyang mga labi. Kumuha siya ng maligamgam na tubig at planggana upang hugasan ang mga paa ng kanyang biyenan. Habang nakaluhod siya,
At marahang minamasahe ang mga binti ng matanda, iginala niya ang kanyang paningin. Saktong napadako ang mga mata ni Tina sa paanan ni Clarabel. Nakasuot ang kanyang hipag ng isang bagong labas na sapatos ng isang sikat na dayuhang tatak, at sa mga gilid ng swelas nito ay may nakadikit pang pino at puting buhangin mula sa dalampasigan. Ang patunay ng kanilang kalapastanganan ay nasa harapan lamang niya, nakatapak sa sahig ng bahay na kanilang ninakawan. Ngunit mas pinili ni Tina na ngumiti ng mas maamo at magpatuloy sa paghuhugas. Sa labas ng pinto, nahagip din ng paningin ni Tina ang mabilis na pagkilos ni Marlon. Lihim nitong isinilid ang isang makapal na itim na plastik sa loob ng lalagyanan ng kanyang motorsiklo bago ito pumasok sa bahay at magpanggap na pagod sa pag-aalaga sa ina. Isang panibagong lihim na kailangan niyang tuklasin sa tamang panahon. Nang matapos si Tina sa pagpupunas ng mga binti ng kanyang biyenan, biglang hinawakan ni Doña Severina ang kanyang mga kamay. Pilit na pumatak ang mga luha sa mga mata ng matanda. Naging matagumpay ang operasyon, anak, ngunit naubos ang lahat ng pera ng asawa mo para sa ospital. Kailangan ko pa ng mamahaling gamot para sa pag-aalaga ng aking bagong puso. Nagmamakaawang pakiusap ni Severina habang ang kanyang mga mata ay matalas na nakatitig sa leeg ni Tina. Bago pa man makapagsalita si Tina, mabilis na inabot ng matanda ang nag-iisang manipis na gintong kwintas sa kanyang leeg, ang huling pamana ng kanyang namayapang ina. Ihiramin ko muna ito, manugang ko. Ipapantubos natin sa aking gamot. Babayaran din kita kapag nakaahon na tayo, wika ng matanda habang dahan-dahang kinakalagang kawit ng kwintas. Hindi nagpumigla si Tina. Hinayaan niyang hubarin ito sa kanyang katawan. Walang bakas ng pagtutol sa kanyang mukha habang ang tanging alaalang nag-uugnay sa kanyang yumaong ina ay tuluyang napunta sa kulubot at sakim na palad ng kanyang biyenan. Ang bawat araw sa loob ng bahay ni Tina ay naging isang walang katapusang pag-ikot ng pang-aalipin at pang-aalipusta. Nakaupo si Doña Severina sa gitna ng hapagkainan. Ang mukha ay nakakunot habang tinititigan ang inihandang pritong isda at ginisang munggo. Ano ba itong ipinapakain mo sa akin, Tina? Pagkain ba ito ng baboy? Bulyaw ng matanda? Habang marahas na itinutulak ang pinggan palayo. Baka nakakalimutan mong bagong opera ako. Kailangan ko ng masustansyang pagkain, ng sariwang prutas at karne, hindi itong mga tira-tira ninyo. Habang nililigpit ni Tina ang tinabig na pinggan ng walang imik, dumating si Clarabel na abala sa pagkuha ng litrato ng kanyang sarili gamit ang bagong mamahaling cellphone. Isinabit nito ang isang kumikinang na bag sa kanyang braso at pinasadahan ng mapanuring tingin ang buong kabuuan ni Tina. Naku, Ate Tina, dapat marunong ka namang mag-ayos ng sarili mo. Nakangising wika ni Clarabel habang nagpapahid ng mapulang kulay sa labi. Tingnan mo ang itsura mo, parang gusgusin. Baka mamaya niyan, humanap ng iba si Kuya Dario dahil sa sobrang losyang mo. Dapat alam mo kung paano alagaan ang asawa mo para hindi mawala sa'yo. Dahil sa sunod-sunod na hinaing, hindi napigilan ni Dario na magsalita dahil na rin sa labis na pagod sa maghapong pagkakumpuni ng sirang sasakyan. Ma, baka naman pwedeng magtipid muna tayo. Pakiusap ni Dario habang nagkakamot ng ulo. Wala pa tayong sapat na kita. Ibabayad ko pa ang utang natin sa pampaospital kay Amara. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang sasabihin, nagsimula ng humagulgol si Doña Severina. Hinawakan nito ang dibdib at nagkunwarang kinakapos ng hininga. Ganyan na ba ang igaganti mo sa akin, Dario? Pagkatapos kitang iluwal sa mundong ito na muntik ko nang ikamatay. Pagkatapos kong magdusa para lamang mapalaki ka. Ngayon, sinusumbatan mo ako sa kaunting pagkain at gamot ko? Tila nawalan ng lakas si Dario. Bumigay ang kanyang mga balikat at mabilis siyang lumapit upang patahanin ang nag-iinarte niyang ina. Patawad, Ma.
Hindi ko sinasadyang sumbatan ka. Sunod-sunod na paghingi ng dispensa ng asawa. Humarap si Dario kay Tina na may nagmamakaawang mga mata. Tina, bawasan na muna natin ang pambili ng bitamina at gatas ni Amara. Malakas naman na ang bata. Kailangan ni Mama ng mas maraming sustansya ngayon para sa paggaling niya. Naramdaman ni Tina ang tila pagkirot ng 1,000 karayom sa kanyang dibdib. Ang sarili niyang anak, ang isasakripisyo ng kanyang asawa para lamang matustusan ang kasinungalingan ng biyenan. Tumango siya ng dahan-dahan, lunok ang pait ng katotohanang mag-isa lamang siya sa labang ito. Lumabas siya ng bahay at nagtungo sa gilid ng bakod kung saan naghihintay ang matandang kapitbahay na si Aling Rosa. Marahang inabot sa kanya ng matanda ang isang maliit na lalagyan na may lamang mainit na kanin at inihaw na karne ng baboy. Kumain ka, anak. Alam kong hindi ka na naman nakakakain diyan. Malambing na wika ni Aling Rosa, sabay tapik sa balikat ni Tina nang may buong pag-unawa. Kumislap ang luha sa mga mata ni Tina, isang tahimik na pasasalamat sa kaisa-isang taong nagbibigay sa kanya ng lakas habang siya ay pinagkakaitan sa sarili niyang pamamahay. Nang bumalik si Tina sa loob, nakita niyang umalis na ang kanyang biyenan at hipag sa kusina. Sa ibabaw ng lamesa ay naiwan ang isang nakatiklop na papel na nahulog mula sa bulsa ni Doña Severina. Binuklat niya ito at nakita ang isang resibo ng bayarin sa ospital na may nakasulat na halaga at pangalan ng isang klinika. Mabilis at palihim niyang kinuhanan ito ng litrato bago ibinalik sa eksaktong pwesto nito. Habang ginagawa niya ito, napansin niya ang cellphone ni Clarabel na naiwan sa upuan. Patuloy itong umiilaw dahil sa sunod-sunod na tawag ng isang hindi kilalang numero. Walang pangalang nakarehistro, tanging mga numero lamang. Nang pumasok si Clarabel sa sala upang kunin ang telepono, bakas ang labis na kaba sa mukha nito at mabilis na pinatay ang linya nang hindi sinasagot ang tawag. Kinagabihan, nang tulog na ang lahat, binuksan ni Tina ang luma niyang telepono upang siyasatin ang nakuha niyang ebidensya. Tinaype niya ang pangalan at eksaktong address ng klinika na nakasulat sa resibo sa isang online map. Naghintay siya ng ilang sandali habang naghahanap ang sistema. Nang lumabas ang resulta, nanlaki ang kanyang mga mata at isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang address na nakalagay sa resibo ng libo-libong pisong gamutan ng kanyang biyenan ay isang lumang gusaling pinaglipasan ng panahon. Isang malinaw at pulang babala ang patuloy na kumikislap sa kanyang screen. Nagpapahayag na ang lugar ay matagal nang isinara. Isang abandonadong klinika para sa mga aso at pusa. Kinaumagahan, bago pa man sumikat ang araw, nagpaalam si Tina sa kanyang asawa na luluwas siya patungo sa kabilang bayan upang mamalengke sapagkat mas mura ang mga bilihin doon. Walang dalang pagdududa, tumango lamang si Dario habang nag-aayos ng kanyang mga kagamitan sa talyer. Ngunit sa halip na magtungo sa pamilihan, dinala ng mga paa ni Tina ang kanyang sarili sa malaking pribadong ospital kung saan nagtatrabaho si Dr. Elpidio. Pumasok siya ng tahimik at nagtago sa likod ng isang malaking haligi malapit sa opisina ng doktor. Ilang sandali pa, bumukas ang pintuan ng klinika at iniluluwa nito ang isang nurse na nakayuko at bakas, ang matinding takot sa mukha. Kasunod nito ay ang marahas na pagbato ng mga dokumento mula sa loob na nagkalat sa makintab na sahig ng pasilyo. Wala kang kwenta, Nurse Benilda. Isang simpleng pag-aayos ng mga peking record ay hindi mo magawa ng tama. Gusto mo bang ipatanggal kita sa trabaho? Ang malupit at umalingaw-ngaw na bulyaw ni Dr. Elpidio bago nito walang awang isinara ang pinto ng kanyang opisina. Pinanood ni Tina kung paano manginig ang mga balikat ni Benilda habang isa-isang pinupulot ang mga nagkalat na papel. Sinundan niya ang dalaga nang lumabas ito ng ospital patungo sa isang maliit na kapihan. Nagsimulang bumagsak ang malakas na ulan mula sa madilim na kalangitan. Nakaupo si Benilda sa isang lumang silya
sa ilalim ng manipis na tolda. Tahimik na humihikbi habang nakatingin sa kawalan. Dahan-dahang lumapit si Tina, naupo sa kabilang silya at nag-abot ng isang malinis at tuyong panyo. Minsan, ang mga taong inaakala nating may mataas na pinag-aralan ang siya pang pinakawalang puso pagdating sa pagtrato sa kapwa. Malumanay na wika ni Tina. Nag-angat ng tingin si Benilda. Nagtataka kung sino ang estrangherang ito na nag-aalok ng simpatya. Ipinakilala ni Tina ang kanyang sarili bilang manugang ni Doña Severina. Sa halip na matakot, gumaan ang loob ng nurse dahil nakita niya sa mga mata ni Tina ang parehong pagod at pangaaping nararanasan niya araw-araw. Sa pamamagitan ng pag-unawa ng dalawang babaeng kapwa, tinatapakan ng mga mapang-abusong tao. Tuluyang nagbukas ng damdamin ng dalaga. Peke ang lahat ng yan, Mrs. Nanginginig na pag-amin ni Benilda habang nakahawak ng mahigpit sa mainit na tasa ng kape. Walang sakit sa puso ang biyenan mo, ni hindi nga siya naoperahan. Binayaran nila ng malaki si Dr. Elpidio upang sadyang dayain ang mga medical records at palabasing agaw buhay ang matanda para makuha ang lahat ng pera ng asawa mo. Sa ilalim ng walang tigil na pagbuhos ng ulan na lumilikha ng isang malungkot na himig sa bubungan ng kapihan, inilabas ni Benilda mula sa malalim na bulsa ng kanyang uniforme ang isang maliit na itim na memory stick. Inabot niya ito at ibinaba sa panginginig na palad ni Tina. Nandyan ang lahat ng orihinal na sugal ng kanilang transaksyon, ang mga maling reseta at ang tunay na kondisyon ng biyanan mo. Gamitin mo yan para iligtas ang pamilya mo. Napaiyak si Tina, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pag-asang matagal na niyang inaasam. Isinilid niya ng maingat ang ebidensya sa loob ng kanyang damit. Ngunit bago sila maghiwalay, hinawakan ni Benilda ang kanyang braso. Ang mga mata ay nanlalaki sa matinding babala. Mag-iingat ka, Tina. Hindi lamang basta gahaman sa pera si Dr. Elpidio. Mayroon siyang koneksyon sa mga mapanganib na sindikato sa ilalim ng batas na kayang magpatahimik ng kahit sino na susubok na sirain ang kanyang pangalan. Baon ang kaba at determinasyon, mabilis na umuwi si Tina, hawak ang sandatang magbabago sa kanilang tadhana. Ngunit nang itulak niya ang pinto ng kanilang maliit na silid, isang kakaibang katahimikan ang sumalubong sa kanya. Ang mga damit mula sa kanyang aparador ay nakakalat sa sahig. Ang kanyang kutsyon ay halos nahila na mula sa kama. At sa gitna ng magulong silid, nakatayo ang kanyang hipag na si Clarabel. May malapad at nakakapanindig balahib ng ngiti sa mga labi nito habang hawak-hawak at ikinukumpas ang isang maliit na kwaderno, ang lihim na talaan ni Tina, kung saan nakasulat ang lahat ng detalye ng kanyang mga natuklasan at hinala laban sa pamilya ng kanyang asawa. Hindi kinakitaan ng takot ang mukha ni Tina kahit pahawak ng kanyang hipag ang dokumentong maaaring sumira sa kanyang plano. Lumapit si Clarabel, ang muka ay tila nakakalokong demonyong natutuwa sa kanyang natuklasan. Ano ito, Ate Tina? May pa-secret diary ka pa pala? Nakangising wika ni Clarabel habang iwinawagayway ang maliit na kwaderno. Gusto mo bang ibigay ko ito kay Kuya Dario para malaman niya na may tinatago kang pera at puro paninira kay Mama ang isinusulat mo rito? Tiyak na palalayasin ka sa pamamahay na ito kapag nalaman niya ang kawalang hiyaan mo. Sa halip na umiyak at magmakaawa, huminga ng malalim si Tina at mabilis na kinontrol ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Tinitigan niya ng diretso ang mga mata ng kanyang hipag. Isang malamig at mapanuksong ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sige, ibigay mo sa kanya, mahinahong hamon ni Tina. Basahin mo muna sana ang mga nakasulat dyan. Iyan ang listahan ng lahat ng milyon-milyong utang ng talyer dahil sa pagpapagamot kay Mama. Oras na malaman ng kuya mo na nabasa mo yan, baka hingan kanya ng tulong at ipasa sa inyo ang mga kaso mula sa mga galit na suppliers na handang magpakulong ng mga taong hindi nagbabayad ng utang. Gusto mo bang ikaw ang sumagot sa mga maniningil?
Biglang nagbago ang timpla ng mukha ni Clarabel. Nawala ang nakakalokong ngiti at napalitan ng matinding pandidiri at kaba. Ayaw niyang masangkot sa anumang utang o obligasyon sapagkat ang tanging alam niya ay ang magwaldas ng perang hindi kanya. Nakakadiri naman, puro utang. Nandidiring sambit nito, sabay tapon ng kwaderno sa ibabaw ng kama. Bahala nga kayong mag-asawa sa mga problema ninyo. Hindi ako magbabayad ng kahit anong utang nyo. Mabilis na lumabas ng silid ang dalaga. Hindi alintana. Nakatatapos lamang siyang paikutin sa palad ng babaeng kanyang minamaliit. Nang makasigurong ligtas na ang kanyang mga ebidensya, itinago ni Tina ang kwaderno at ang memory stick sa kanyang katawan at lihim na nakipagkita kay Attorney Mirabel, isang magaling na abogada na inirekomenda ni Nurse Benilda. Sa loob ng isang pribado at tahimik na opisina, inilatag ni Tina ang lahat ng kanyang natuklasan mula sa pekeng resibo ng veterinaryo hanggang sa mga sikretong record na nagpapatunay ng sabuatan ng pamilya Velasco at ni Dr. Elpidio. Mas insinang pinag-aralan ng abogada ang mga dokumento. Malakas ang laban natin, Tina. Ito ay isang malinaw na kaso ng panloloko upang makakuha ng malaking halaga ng pera. Formal na pahayag ni Attorney Mirabel. Ngunit hindi natin maaaring isampa agad ang kaso nang walang pasubali. Oras na makatunog sila, mabilis nilang itatago ang mga perang ninakaw at ang mga ari-ariang binili nila. Kailangan natin ng isang malaking kaganapan kung saan mako-corner natin sila at wala silang pagkakataong magtago ng kayamanan. Umuwi si Tina nang may malinaw na misyon sa isip. Kinagabihan, habang tahimik na nagpaplansa ng mga damit, napansin niya ang isang luma at nis-nis na polo ng kanyang asawa. Maingat niyang idiniin ang mainit na bakal sa lukot na tela. Kasabay ng mabigat na pagtatanong sa kanyang isipan kung ang lalaking nagmamay-ari ng damit na ito ay karapat-dapat pa bang isalba o kung tuluyan na itong nabulag ng maling kahulugan ng pagiging anak. Sa kanyang pagmumuni-muni, nahagip ng kanyang paningin ang lihim na kilos ni Dario malapit sa lalagyan ng mga kasangkapan. Maingat na isiniksik ng asawa ang isang pamilyar na envelope na may tatak ng isang kumpanya ng insurance. Isang bagong pulisa para sa seguro sa buhay na nakapangalan kay Dario. Isang malaking katanungan ang bumuo sa isipan ni Tina. Bakit kukuha ang kanyang asawa ng isang malaking insurance sa ganitong pagkakataon at kanino niya ito ibubuhos kung sakaling may mangyaring masama sa kanya? Ngunit bago pa man niya masuri ang dahilan ni Dario, malakas na pumasok sa sala si Doña Severina. Puno ng kaligayahang umupo ang matanda sa pinakamalaking silya at ipinag-utos na magtipon ang lahat. Dahil sa himalang paggaling ko na ibinigay ng Panginoon, gusto kong magdaos ng isang engranding pista para sa aking ika-60 kaarawan at pasasalamat. Buong pagmamalaking anunsyo ng biyenan habang inilalapag ang isang mamahaling papel sa mesa. Gusto ko ng bonggang selebrasyon. Dario, anak, ikaw na ang bahala sa lahat ng gastos dahil ikaw ang panganay. Dapat grandioso ang handaan upang makita ng buong bayan ang pagpapala natin. Kasabay ng pagtatapos ng kanyang mga salita, dahan-dahang lumapag ang isang napakagarbong imbitasyon na may gintong letra sa ibabaw ng lamesa. Ang masiglang tunog ng mga kagamitang bakal sa talyer ay napalitan ng nakabibinging katahimikan at tensyon. Ilang mahalagang piyesa ng mga sasakyang kinukumpuni ang biglang nawala at ang mga galit na customer ay nagsimula nang magsipunta upang magreklamo. Nanlulumo si Dario habang tinitingnan ang listahan ng mga nawawalang kagamitan na nagkakahalaga ng libu-libong piso. Isang malaking dagok ito sa kanilang maliit na negosyo, lalo na't kailangan pa nilang paghandaan ang magastos na pista para sa kaarawan ng kanyang ina. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na pumasok si Doña Severina sa talyer, ang mukha ay puno ng pagkukunwaring galit. Dario, anak,
Huwag mo na itong palagpasin. Sigurado akong ang matandang Totoy na yan ang nagnanakaw ng mga piyesa mo. Bulyaw ng matanda habang itinuturo ang kanilang pinakamatapat na mekaniko na mahigit 10 taon na nilang kasama. Matanda na siya at baka kailangan ng pera para sa kanyang pamilya. Paalisin mo na siya bago pa niya tuluyang ubusin ang kabuhayan mo. Kahit na labis ang pagtutol ng kanyang kalooban, nabulag si Dario ng mga salita ng kanyang ina. Wala siyang nagawa kundi ang sundin ang kagustuhan nito upang matapos na ang gulo. Patawad, Mang Totoy, ngunit kailangan nating gawin ito para sa katahimikan ng lahat. Matigas ngunit may bahid ng panghihinayang na wika ni Dario. Yumukod lamang ang matanda. Ang mga mata ay puno ng lungkot at kawalang katarungan. Bago ito dahan-dahang naglakad palabas ng talyer bitbit ang kanyang mga lumang gamit. Ngunit bago pa man tuluyang lumayo ang matanda, lumapit si Tina at iniabot ang isang maliit na balot ng pagkain at ang natitira niyang kakaunting barya. Maraming salamat sa lahat ng tulong niyo sa amin, Mang Totoy. Alam kong hindi niyo magagawa ang ibinibintang nila. Mahinahong bulong ni Tina. Hinawakan ng matanda ang kamay ni Tina. Isang pagpapasalamat na walang salita, ngunit punong-puno ng emosyon. Ito ang naging gintong sandali sa gitna ng kadiliman, ang pagkilala sa kabutihan sa kabila ng pagmamalupit ng iba. Nang makaalis ang lahat, lihim na nagtungo si Tina sa loob ng isa sa mga sasakyang kasalukuyang kinukumpuni. Alam niyang meron itong dashcam na nakatutok sa loob ng talyer. Mabilis niyang kinuha ang memory card at isinalpak ito sa kanyang telepono. Doon ay nakita niya ang malinaw na ebidensya. Hindi si Mang Totoy ang nagnanakaw kundi si Marlon. Kitang-kita ang pagpasok nito sa hating gabi at ang paghakot ng mga piyesa upang isilid sa kanyang motorsiklo. Hinatid ni Tina si Dario sa isang sulok at ipinakita ang video. Sa wakas, akala ni Tina ay magigising na ang kanyang asawa. Ngunit nang makita ito ni Doña Severina na mabilis na sumunod sa kanila, agad itong naghisterya. Nagsimula itong umiyak ng malakas at muling humawak sa kanyang dibdib. Dario, maawa ka sa kapatid mo. Nagawa niya lang iyon dahil hinahabol siya ng mga masasamang tao dahil sa utang niya sa sugal. Paputol-putol na sigaw ng matanda. Ano na lang ang sasabihin ng mga tao kung makukulong ang sarili mong kapatid? Ipagbili mo na ang truck ng talyer, Dario. Ibayad mo sa mga utang ni Marlon at pambili na rin ng mga bagong pyesa. Huwag kang maging madamot sa sarili mong dugo. Tila isang sirang plaka na naman ang narinig ni Tina. Ang kaisa-isang sasakyang ginagamit nila para sa mga rescue operations ng talyer, ang pundasyon ng kanilang serbisyo, ay isasakripisyo na naman para sa isang taong walang ginawa kundi sirain sila. Nanlulumo at tila nawalan ng sariling pag-iisip, kinuha ni Dario ang panulat at ang dokumento ng pagbebenta ng sasakyan. Tina, kailangan nating gawin ito. Pamilya sila, pamilya sila. Paulit-ulit na sambit ni Dario na tila kinukumbinsi ang sarili habang nanginginig ang kanyang kamay. Pinanood ni Tina kung paano dahan-dahang dumampi ang tinta sa papel. Sa bawat guhit ng panulat ni Dario, naramdaman ni Tina ang huling hibla ng kanyang pagmamahal na tuluyan ng naputol. Ang bawat patak ng tinta ay tila dugong bumubuhos mula sa isang pusong pagod na sa pag-unawa. Hindi na galit ang nararamdaman ni Tina, kundi isang malamig at matalim na katiyakan na ang lalaking ito ay hindi na ang taong pinangakuan niya ng habambuhay. Habang nagdiriwang si Severina at Marlon sa kanilang muling pagkapanalo, isang malaking katanungan ang naiwan sa isipan ni Tina. Sino ba talaga ang mga taong hinahabol si Marlon at bakit tila mas takot ang kanyang biyenan sa mga ito kaysa sa mismong batas? Ang bango ng litson, sari-saring kakanin, at mamahaling alak ay humalo sa maalinsangang hangin sa loob ng nirentahang mansyon para sa ika-60 kaarawan ni Doña Severina. Nagkikislapan ang mga palamuti
At ang malakas na tugtugin ay tila isang masayang himig na nagtatakip sa mga sikretong itinatago ng pamilya. Suot ang isang nagniningning na kulay lilang bestida na gawa sa seda at pinalamutian ng mga alahas na itinubos mula sa pawis ni Tina. Nakaupo ang matanda sa isang malaking trono sa gitna ng bulwagan. Siya ang sentro ng atensyon, ang nagbabait-baitang reyna na binabati ng mga kamag-anak, ng kuraparoko at ng mga maiimpluwensyang tao sa kanilang bayan. Sa isang sulok, suot ang kanyang lumang bestida na ilang ulit nang natabihan ng mantsa. Abala si Tina sa pag-aabot ng mga tray ng pagkain sa mga bisita. Hindi siya ang manugang ng may kaarawan sa paningin ng mga tao, kundi isang katulong na walang pagod na sumusunod sa bawat kumpas ng kamay ni Clarabel. Ate Tina, pakiabot naman ng champagne doon sa table 5. Utos ni Clarabel habang iwinawagayway ang kanyang kamay na puno ng mga bagong singsing. At pakibilisan naman, baka isipin ng mga bisita na wala kaming pampasahod sa maayos na server. Tumingin si Clarabel sa mga kaibigan niya at humagik-hik habang ang kanyang mga mata ay puno ng pangungutya sa itsura ni Tina. Walang imik na tumalima si Tina. Ang bawat hakbang niya ay may kasamang bigat ng pagtitimpi, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matalas, nagmamasid sa bawat galaw ng kanyang mga kaaway. Sa gitna ng kasiyahan, pumasok sa bulwagan si Attorney Mirabel kasama ang ilang mga tauhan na formal ang kasuotan. Nagpanggap silang mga kasosyo sa negosyo mula sa lungsod na inimbitahan umano ni Dario para sa pagpapalawak ng talyer. Isang mabilis at makahulugang tingin ang ipinukol ni Attorney Mirabel kay Tina. Isang hudyat na ang lahat ng kagamitan at ebidensya ay handa na para sa itinakdang sandali. Tumayo si Dario sa harap ng lahat, hawak ang isang mikropono. Ang kanyang mga mata ay basa ng luha ng emosyon habang nakatingin sa kanyang ina. Ma, ang gabing ito ay para sa iyo. Maraming salamat sa sakripisyo mo, sa paglaban mo sa iyong sakit para lamang manatili sa piling namin. Utang ko ang bawat hininga ko sa iyo at gagawin ko ang lahat. Kahit ubusin ko ang lahat ng mayroon ako, mapangalagaan lang ang iyong kalusugan. Wika ni Dario na sinundan ng masigabong palakpakan ng mga bisita. Naramdaman ni Tina ang tila pagbaliktad ng kanyang sikmura sa bawat salitang binitawan ng kanyang asawa. Ang bulag na katapatan nito ay tila isang malupit na biro sa gitna ng katotohanang sila ay unti-unti nang nilalamon ng kasinungalingan ng matanda. Sa gitna ng kaganapan, naramdaman ni Tina ang isang maliit na kamay na humawak sa kanyang palad. Si Amara, na suot ang isang simpleng damit na tahi ng kanyang ina, ay tumingin sa kanya ng may buong paghanga. Madaig mo si Lola sa gandanay. Huwag kang malungkot, bulong ng bata habang isinasandal ang kanyang ulo sa balakang ni Tina. Ito ang naging gintong sandali sa gitna ng mapagkunwaring pista. Isang dalisay na pagmamahal na nagbibigay ng lakas kay Tina na ituloy ang kanyang sisimulan. Biglang bumukas ang pinto ng mansyon at pumasok si Dr. Elpidio. Ngunit sa halip na isang masayang panauhin, ang kanyang mukha ay maputla at tila laging nakalingon sa kanyang likuran. Agad siyang nilapitan ni Severina at Clarabel. At kahit pilit nilang itago, baka sa kanilang mga kilos ang tensyon at takot. May kung anong ibinulong ang doktor sa matanda na nagpabura sa ngiti sa mga labi nito. Ilang sandali pa, umakyat ang Master of Ceremonies sa entablado. At ngayon, para sa pinakahihintay na bahagi ng gabi, panoorin natin ang isang espesyal na video presentation na inihanda ng mapagmahal na manugang ni Doña Severina, si Tina Velasco, para ipakita ang kwento ng kanilang pamilya at ang himala ng paggaling ng ating mahal na reyna. Masayang anunsyo nito. Naglakad si Tina patungo sa gitna. Ang bawat yapak niya sa makintab na sahig ay tila tunog ng isang paparating na hatol. Ngumiti siya kay Severina, isang ngingiting hindi naabot sa kanyang mga mata. Inabot niya ang remote control sa technician at tumingin sa malaking screen na nakasabit sa dingding.
Sana ay magustuhan ninyo ang inihanda ko. Dahil dito, makikita ang lahat ng katotohanang matagal nang itinatago sa dilim, mahinahong wika ni Tina sa mikropono. Kasabay ng kanyang huling salita, ang mga ilaw sa loob ng mansyon ay biglang namatay. Iniwan ang lahat sa loob ng isang madilim at nakabibinging katahimikan bago muling magliwanag ang dambuhalang screen. Ang malaking screen na dapat ay maglalaman ng mga larawan ng pasasalamat ay biglang naliwanagan ng isang imaheng hindi inaasahan ng sinuman. Hindi ang mukha ng isang may sakit na ina ang bumulaga, kundi ang isang malinaw na video ng isang marangyang yate sa gitna ng asul na dagat ng Boracay. Ang malakas na tawanan ni na Clarabel at Marlon ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Kasunod ang boses ni Clarabel na puno ng kutyang sumisigaw ng cheers para sa matagumpay na pretend surgery ni Mama. Ang nakabibinging katahimikan ay bumalot sa mansyon. Ang mga kutsara at tinidor na kanina ay kumakalansing sa mga pinggan ay biglang tumigil. Ang kuraparoko ay napakurap at ang mga kamag-anak na kanina ay pumupuri kay Severina ay nagsimulang magbulungan. Ang kanilang mga mata ay palipat-lipat mula sa screen patungo sa matandang reyna na ngayon ay tila estatwa sa kanyang trono. Hindi pa doon nagtapos ang lahat. Sumunod na lumabas ang mga litrato ng mga resibong galing sa isang abandonadong klinika para sa mga hayop na ipinapantubos sa libu-libong piso mula sa bulsa ni Dario. At ang pinakahuling dagok ay ang recording ng boses ni Nurse Benilda na malinaw na isinalaysay kung paano sila binayaran ni Dr. Elpidio upang gumawa ng mga pekeng dokumento para sa isang sakit na kailanman ay hindi naging totoo. Anong kabalastugan ito? Ang nanginginig na sigaw ni Severina habang pilit na tumatayo mula sa kanyang trono. Ngunit nang makitang papalapit na sa kanya ang mga mapanuring tingin ng mga bisita, bigla siyang humawak sa kanyang dibdib. Nagsimula siyang humingal. Ang kanyang mga mata ay tumirik at dahan-dahan siyang bumagsak sa sahig na tila ba inaatake sa puso sa gitna ng matinding hiya. Mama! Mama! Histerikong sigaw ni Clarabel habang sinusubukang lapitan ng ina. Ngunit hinarang siya ng mga tauhan ni Attorney Mirabel. Sinubukan niyang dambahan ni si Tina. Ang kanyang mga kuko ay nakahanda sa nang sumugat sa mukha ng kanyang hipag. Ikaw na ahas ka. Sinisira mo ang pamilya namin. Sinungaling ka. Ang nagbubuga ng apoy na sigaw ni Clarabel na umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Sa gitna ng kaguluhang ito, nanatiling nakatayo si Tina sa gitna ng entablado. Walang luha sa kanyang mga mata, walang galit sa kanyang tinig. Ang kanyang postura ay puno ng dignidad. Tila isang reynang sa wakas ay nabawi ang kanyang korona mula sa mga magnanakaw. Hindi siya gumalaw. Hindi siya sumagot sa mga mura ng kanyang hipag. Ang kanyang katahimikan ay mas malakas pa kaysa sa anumang sigaw. Isang pagpapakita ng tunay na kapangyarihan ng isang babaeng namulat na sa katotohanan. Ito ang naging gintong sandali. Ang pagtatagumpay ng katuwiran sa ibabaw ng maruming dula-dulaan. Naramdaman ni Tina ang paglapit ni Dario sa paanan ng entablado. Ang kanyang asawa ay tila isang taong nawalan ng kaluluwa. Ang muka ay putlang-putla habang nakatingin sa screen at pagkatapos ay sa kanyang ina na nakahiga sa sahig. Tina, ano ito? Ang tanging naibulalas ni Dario sa gitna ng panginginig. Hindi pa nakakasagot si Tina nang biglang bumukas ang malaking pinto ng mansyon. Isang grupo ng mga nakauniformeng medical responders na tinawagan ni Tina bago pa man magsimula ang programa, ang mabilis na pumasok bitbit ang kanilang mga kagamitan. Agad nilang nilapitan si Severina na patuloy pa rin sa pag-arte ng matinding sakit. Matapos ang ilang sandali ng mabilis na pagsusuri, tumayo ang head medic at humarap sa lahat habang hawak ang kanyang stethoscope. Ang kanyang boses ay malinaw na umalingaw-ngaw sa mikropono na hindi pa rin namamatay. Normal ang kanyang blood pressure
At ang heart rate niya ay nasa perpektong kondisyon. Walang anumang senyales ng atake sa puso o kahit anong malubhang sakit. Ang pasyente ay ganap na malusog. Ang mga salitang iyon ay tila isang malakas na sampal na tumapos sa huling pag-asa ng mga mapagpanggap. Ang mga salita ng head medic ay tila mga palasong bumaon sa bawat sulok ng marangyang bulwagan, winawasak ang huling piraso ng dignidad na pinoprotektahan ni Severina. Ang mga bulong-bulungan ng mga panauhin ay naging mas malakas, puno ng pandidiri at pagkatuwa sa sinapit ng matandang reyna na ngayon ay nakahiga sa sahig, dilat ang mga mata sa tindi ng hiya ngunit hindi makagalaw. Dahan-dahang humakbang pasulong si Attorney Mirabel. Mula sa kanyang bitbit na folder ay inilabas niya ang ilang mga dokumentong may opisyal na selyo ng korte. Dr. Elpidio Natividad, meron kaming warrant of arrest laban sa iyo para sa kasong falsification of medical documents at estafa. Ang formal at malamig na pahayag ng abogada. Kasabay nito, 2 pulis na nakasibilyan ang lumapit at mabilis na pinalibutan ng doktor na ngayon ay nanginginig na ang buong katawan at hindi na makatingin ng diretsyo. Hindi pa doon nagtapos ang pag-ulan ng hustisya. Hinarap ni Attorney Mirabel si Claribel na noon ay namumutla na rin. At para sa iyo, Claribel Velasco, narito ang court order para sa foreclosure at pagbawi sa condominium unit na nakapangalan sa iyo. Napatunayan ng aming investigasyon na ang perang ipinambili rito ay galing sa panloloko at ilegal na paglipat ng pondo mula sa talyer ni Dario Aragon, dagdag ng abogada. Napasigaw sa gulat si Claribel. Ang kanyang mga kamay ay napahawak sa kanyang ulo habang dahan-dahang lumulubog ang katotohanang mawawala sa kanya ang lahat ng kanyang ipinagmamalaki. Sa kabilang bahagi ng mansyon, nakita ni Marlon ang pagkakataong tumakas habang abala ang lahat. Mabilis siyang naglakad patungo sa likurang pinto. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang seradura, bumukas ito ng malakas. 3 lalaking may malalaking katawan at madidilim ang muka ang sumalubong sa kanya. Mga lalaking matagal na niyang iniiwasan dahil sa utang sa sugal. Ito ang mga taong nakuha ni Tina ang impormasyon at nabulungan niya kung nasaan ang kinaroroonan ni Marlon sa gabing iyon. Walang nagawa si Marlon kundi ang manginig sa takot habang kinakaladkad siya palabas ng mansyon upang harapin ang kanyang mga atraso. Muling ibinaling ni Tina ang kanyang atensyon sa gitna ng bulwagan. Nakita niya ang kanyang mga kamag-anak at mga kapitbahay na kanina lamang ay halos sambahin si Severina. Ngunit ngayon ay isa-isa nang tumatalikod at nagbibigay ng mga mapanghusgang salita. Ang hiya na pinakainiingatan ng matanda ay tuluyan ng nadurog sa harap ng buong bayan. Dahan-dahang lumapit si Dario kay Severina. Ang kanyang mga mata ay hindi na bakas ng awa, kundi ng isang napakalalim na pagkasuklam at panghihinayang. Bakit? Ang tanging naibulalas ni Dario, ang boses ay tuyot at walang buhay. Sinubukan ni Severina na abutin ang laylayan ng pantalon ng kanyang anak. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang pilit na humihingi ng tulong. Dario, anak, huwag mo akong iwan. Pamilya tayo. Ang paos na pagsusumamo ng matanda. Ngunit sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, marahang iniatras ni Dario ang kanyang paa. Pinutol niya ang huling ugnayan ng manipulasyon na nagapos sa kanya sa loob ng maraming taon. Lumingon siya kay Tina, umaasang makakakita ng kahit kaunting pag-unawa, ngunit ang natagpuan niya ay isang pader ng yelo. Kinuha ni Tina ang mikropono sa huling pagkakataon. Ang utang na loob ay hindi kailanman dapat maging lisensya para magnakaw ng buhay at kinabukasan ng iba. Ang dahan-dahan, ngunit mapuwersang pahayag ni Tina na umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng mansyon. Tapos na ang dula, Doña Severina, wala na kayong manonood. Bumaba si Tina mula sa entablado at kinuha ang kamay ni Amara na kanina patahimik na nagmamasid. Lumakad sila palabas ng mansyon, hindi man lang nililingon ang kaguluhang iniwan nila sa loob.
Habang papalayo, narinig ni Tina ang malakas na paghikbi ni Dario na ngayon ay nakaluhod na rin sa gitna ng mga basag na kristal at natapong alak, mag-isa sa gitna ng guho ng kanyang sariling pamilya. Pagdating nila sa kanilang munting bahay, hindi nag-aksaya ng panahon si Tina. Inilabas niya ang isang malaking itim na bali na kanina pa nakatago sa ilalim ng kanilang kama, puno ng kanilang mga gamit ni Amara. Handa na siya. Ang gabi ng paniningil ay tapos na at ngayon ay oras na para sa kanyang sariling paglaya. Ang katahimikan ng gabi sa loob ng kanilang maliit na bahay ay hindi na nakakatakot para kay Tina. Sa halip, tila ito ay isang banayad na yakap na nagpaparamdam sa kanya ng kalayaan. Habang mahimbing na natutulog si Amara sa silya, mabilis na kinuha ni Tina ang malaking itim na maleta mula sa ilalim ng kanilang kama. Hindi ito ang unang pagkakataon na naisip niyang umalis. Ngunit ito ang unang pagkakataon na mayroon siyang sapat na lakas upang gawin ito. Narinig niya ang mabilis at mabigat na yabag ng mga paa mula sa labas. Bumukas ang pinto at iniluwa nito si Dario. Hapo, basa ng pawis, at ang mga mata ay namumula sa matinding pag-iyak. Nang makita niya ang maletang hawak ni Tina, tila nawalan ng lakas ang kanyang mga binti. Mabilis siyang lumapit at lumuhod sa paanan ng kanyang asawa, mahigpit na yumakap sa mga binti nito, na tila ba isang batang takot na takot maiwan sa dilim. Tina, pakiusap. Huwag mong gawin ito. Patawarin mo ako. Ang basag na pagsusumamo ni Dario habang ang kanyang mga luha ay bumabasa sa pantalon ni Tina. Alam ko na ang lahat. Nabulag ako, Tina. Naging tanga ako. Pero pangako, magbabago ako. Itataboy ko na sila. Tayo na lang uli. Pakiusap. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Dahan-dahang ibinaba ni Tina ang maleta. Tumingin siya ng diretso sa kanyang asawa, ngunit wala nang galit sa kanyang mga mata. Tanging isang malalim na pagkapagod at awa na lamang ang natira. Marahan ngunit may pinalidad niyang tinanggal ang mga kamay ni Dario na nakakapit sa kanyang binti. Dario, noong nakaluhod ako sa harapan mo sa ospital at nagmamakaawang iligtas mo ang buhay ng anak natin, nasaan ka? Nandoon ka sa nanay mo, ibinibigay ang huling sentimong meron tayo para sa isang kasinungalingan. Ang mahinahong wika ni Tina. Ngunit ang bawat salita ay tila isang matalim na kutsilyong humihiwa sa hangin. Pinili mo sila ng paulit-ulit habang ako at si Amara ay unti-unting namamatay sa gutom at kawalan ng pag-asa. Hindi mo lang ako pinabayaan, Dario. Pinabayaan mo ang sarili mong dugo at laman. Inilapag ni Tina ang isang puting sobre sa ibabaw ng kanilang maliit na hapagkainan. Sa tabi nito ay ang susi ng bahay at ang kanyang gintong singsing na kinuha niya mula sa sanglaan kanina gamit ang kanyang sariling ipon. Iyan ang mga papel para sa ating legal na paghihiwalay. Ang talyer ay sa iyo na, Dario. Ayusin mo ang buhay mo, pero huwag mo na kaming isasama sa mundong puno ng dusa na ginawa mo. Binuhat ni Tina ang kanyang maleta at ginising si Amara. Tahimik na sumunod ang bata. Hawak ang kanyang paboritong lumang manika. Sa bawat pag-ikot ng gulong ng maleta sa semento ng kanilang talyer, nararamdaman ni Tina na unti-unting nababawasan ang bigat sa kanyang dibdib. Ang tunay na lakas ay hindi pala matatagpuan sa pagtitiis, kundi sa lakas ng loob na tumalikod sa mga taong sumisira sa iyong kapayapaan. Sumakay sila sa isang taxi na magdadala sa kanila sa isang maliit ngunit malinis na apartment sa kabilang bayan. Ito ay isang lugar na palihim niyang nirentahan gamit ang perang naitabi niya mula sa pagtitinda ng mga kakanin at pag-aayos ng mga damit tuwing hating gabi habang tulog ang lahat. Pagdating nila sa kanilang bagong tahanan, dinala ni Tina si Amara sa balkonahe. Binuksan niya ng malawak ang bintana. Ang sariwang hangin ng madaling araw ay pumasok sa silid. Dala ang amoy ng mga bulaklak at ang pangako ng isang bagong simula.
Huminga ng malalim si Tina, ang unang malalim na paghinga na hindi sinasabayan ng paninikip ng dibdib. Ito ang naging gintong sandali, ang damdamin ng ganap na paglaya habang pinapanood ang dahan-dahang pagsikat ng araw sa abot-tanaw. Samantala, sa kabilang panig ng bayan, ang katahimikan ng gabi ay muling nabulabog sa tapat ng bahay ni Dario. Isang malakas at sunod-sunod na pagbagsak ng mga palad sa pintuan ang umalingaw-ngaw. Kasunod ng mga boses na puno ng desperasyon at panunumbat. Si Doña Severina, Clarabel at Marlon ay nakatayo sa labas sa ilalim ng biglang pagbuhos ng ulan. Bitbit nila ang kanilang mga basang gamit matapos silang palayasin sa kanilang inuukupang condo unit. Dario, buksan mo ang pinto. Anak, wala na kaming matuluyan. Dario, maawa ka sa amin. Ang paos at nanginginig na sigaw ni Severina habang pilit na kinakalampag ang kandado. Sa loob ng madilim na bahay, nakaupo si Dario sa sahig. Hawak ang singsing ni Tina. Ang bawat katok sa kanyang pinto ay tila isang paalala ng impyernong kanyang binuo. At ang kanyang nag-iisang kaligtasan ay wala na sa kanyang piling. Ang bawat katok ni Doña Severina sa pinto ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Dario. Ngunit sa halip na takot, isang malamig at matigas na desisyon ang namuo sa kanyang puso. Marahan niyang binuksan ang pinto. Hindi na siya ang nagmamadaling anak na handang yumakap at humingi ng tawad. Ang kanyang mga mata ay walang buhay habang nakatingin sa kanyang ina na basang-basa ng ulan, nanginginig at puno ng pekeng pagsisisi. Dario, anak, salamat sa Diyos at binuksan mo ang pinto. Wala na kaming matuluyan. Kinuha na ng mga pulis ang lahat, pati ang mga alahas ko. Ang humihikbing wika ni Severina habang pilit na sumisilip sa loob ng bahay. Papasukin mo kami, anak. Malamig sa labas. Baka atakihin ako sa puso. Sa unang pagkakataon, hindi gumalaw si Dario upang alalayan ang kanyang ina. Nanatili siyang nakaharang sa pintuan. Tapos na ang pag-arte, ma. Alam ko na ang lahat. Alam ko na ang tungkol sa yate, sa mga pekeng resibo, at sa sabwatan ninyo ni Dr. Elpidio. Ang mahinahong pahayag ni Dario na tila isang hatol ng kamatayan para sa pag-asa ng matanda. Ang bahay na ito ay hindi na para sa inyo. Hindi ko na kayo papapasukin para lasunin muli ang hininga ko. Umalis na kayo. Nagsisigaw si Clarabel sa labas. Minumura si Dario at tinatawag siyang walang utang na loob, habang si Marlon ay nakayuko lamang, takot sa mga aninong maaaring nagmamasid sa dilim. Isinara ni Dario ang pinto nang walang pag-aalinlangan. Binaliwala ang mga sigaw at pag-iyak sa labas na unti-unting napalitan ng tunog ng papalayo nilang mga yabag sa ilalim ng ulan. Napilitan ang tatlo na manirahan sa isang barong-barong sa gilid ng Riles, kung saan ang tanging maririnig ay ang kanilang sariling pag-aaway at pagsisihan dahil sa nawalang karangyaan. Lumipas ang mga buwan. Ang talyer na dati ay puno ng buhay ay naging isang tahimik na dambana ng pagsisisi para kay Dario. Ipinagbili niya ang lahat ng kanyang mga luho upang bayaran ang mga utang sa bangko at ang utang kay Aling Rosa. Nabubuhay siya sa isang tasa ng kape at isang pirasong tinapay sa bawat araw. Natutulog siya sa isang manipis na banig sa gitna ng talyer. Kapiling ang amoy ng langis at bakal. Tinitingnan ang bawat sulok kung saan dati ay naroon ang tawa ni Amara at ang banayad na presensya ni Tina sa kabilang dako. Ang buhay ni Tina ay nagsimulang mamukadkad tulad ng isang bulaklak na sa wakas ay nasikatan ng araw. Gamit ang kanyang natitirang lakas at talento sa pagluluto, nagbukas siya ng isang maliit na tindahan ng tinapay at kakanin sa tapat ng isang eskwelahan. Ang bango ng mainit na pandesal at matamis na kakanin ay nagsilbing hudyat ng kanyang tagumpay. Ang bawat sentimong kinikita niya ay malinis at bunga ng kanyang sariling pagsisikap
malayo sa mga dambuhalang kasinungalingan ng kanyang nakaraan. Isang hapon, habang nag-aayos si Dario ng mga lumang gamit sa isang kahon, may nahulog na isang maliit na lalagyan ng haplas o ointment sa sahig. Pinulot niya ito at nakita ang isang maliit na sulat kamay sa takip. Para sa mga binti mo pagkatapos ng trabaho, mag-iingat ka palagi. Tina. Ito ang naging gintong sandali sa gitna ng kanyang pagdurusa, ang matuklasan na sa gitna ng lahat ng kanyang pagkakamali. Tahimik siyang inalagaan ni Tina nang walang hinihinging kapalit. Napahagulgol si Dario habang yakap ang maliit na bote. Dinarama ang huling bakas ng pag-ibig na kanyang sinayang. Dala ng matinding pangungulila, naglakad si Dario patungo sa bayan kung nasaan ang tindahan ni Tina. Nanatili siya sa malayo, nakatago sa likod ng isang malaking puno habang pinapanood ang kanyang asawa. Nakita niyang masigla si Tina, nakangiti habang nakikipag-usap sa mga mamimili. Ngunit ang kanyang puso ay tila piniga nang makita ang isang lalaking regular na bumibisita sa tindahan, isang lalaking matikas at palaging may dalang mga sako ng harina para kay Tina. Nakita ni Dario kung paano ngumiti si Tina sa lalaking iyon. Isang ngangiting matagal na niyang hindi nakita sa kanyang asawa. Ang selos at ang takot na tuluyan na siyang napalitan ay tila isang apoy na sumunog sa kanyang natitirang lakas. Gusto niyang tumakbo at bawiin ang kanyang pamilya, ngunit ang bigat ng kanyang mga kasalanan ay tila mga kadenang pumipigil sa kanyang bawat hakbang. Habang ang ulan ay muling nagsimulang pumatak, nanatiling nakatayo si Dario sa dilim, pinagmamasdan ng liwanag mula sa tindahan ni Tina na unti-unting lumalayo sa kanyang paningin, habang ang isang malaking katanungan ay bumabagabag sa kanyang isipan. Mayroon pa nga ba siyang puwang sa bagong mundo na binuo ni Tina para sa sarili nito? Ang lalaking palaging bumibisita sa tindahan ni Tina ay wala palang balak na agawin ang puso nito. Siya ay si Mang Jose, ang matapat na supplier ng harina na nakikidalamhati sa pinagdaanan ng mag-ina. Sa kabila nito, hindi pa rin nagawang lumapit ni Dario. Nanatili siyang tagamasid mula sa malayo, isang aninong nabubuhay sa anino ng sariling pagkakasala. Gabi-gabi, bago sumikat ang araw, palihim na nag-iiwan si Dario ng isang supot ng gatas at sariwang prutas sa tapat ng pintuan ni Tina. Walang sulat, walang pangalan, tanging ang tahimik na alay ng isang ama na nais bumawi sa bawat gutom na tiniis ng kanyang anak. Batid ni Tina na si Dario ang gumagawa nito. Nararamdaman niya ang presensya ng asawa sa likod ng mga puno, sa amoy ng langis ng makina na humahalo sa simoy ng hangin sa madaling araw. Hindi niya itinatapon ang mga alay, ngunit hindi rin niya binubuksan ang pinto. Ang bawat lata ng gatas ay maingat niyang itinatabi. Isang simbolo ng tulay na unti-unti pa lamang itinatayo sa ibabaw ng malalim na bangin ng kawalang tiwala. Doon sa talyer, muling ibinuhos ni Dario ang kanyang buong lakas. Ang kanyang mga kamay ay puno ng mga bagong kalyo at itim na dumi ng langis, ngunit ang kanyang isipan ay malinaw. Isang hapon, dumating si Clarabel sa talyer, madungis, at ang buhok ay tila hindi na isuklay ng ilang araw. Nagmakaawa ito. Sinasabing nagugutom na ang kanilang ina at kailangan ng pambili ng kape. Ngunit sa halip na kumuha ng pera sa kaha, iniabot lamang ni Dario ang isang pirasong tinapay at itinuro ang daan palabas. Wala na ang Dario na madaling mauto ng luha. Ang bawat piso ngayon ay nakalaan na para sa pagtubos sa kinabukasan ni Tina at Amra. Isang gabi, biglang bumuhos ang isang napakalakas na ulan na may kasamang malakas na hangin. Mula sa kanyang pinagtataguan, nakita ni Dario ang matinding pag-aalala sa mukha ni Tina habang tumatagas ang tubig mula sa bubungan ng kanyang maliit na tindahan. Ang mga sako ng harina ay unti-unti nang nababasa at ang mag-ina ay abala sa paglilipat ng mga gamit upang hindi masira ang kanilang kabuhayan. Nang tumama ang hating gabi
At sigurado nang natutulog na ang mag-ina, kinuha ni Dario ang kanyang hagdan at mga kagamitan sa talyer. Sa gitna ng malakas na buhos ng ulan, dahan-dahan siyang umakyat sa bubungan ng tindahan ni Tina. Ang bawat pagpukpok niya sa yero ay binalot niya ng makapal na tela upang hindi makalikha ng ingay na makakagising sa kanila. Ang lamig ng tubig na dumadaloy sa kanyang likuran at ang hangin na sumasampal sa kanyang mukha ay tila isang paraan ng kalikasan upang linisin ang kanyang mga nakaraang pagkakamali. Ito ang naging gintong sandali. Ang paggawa ng kabutihan sa gitna ng kadiliman, nang walang pasasalamatan at walang nakakakita, tanging ang pagnanais na protektahan ang bubungang nagbibigay ng kanlungan sa mga taong mahal niya. Kinaumagahan, nagising si Tina sa liwanag ng araw na tumatagos sa bintana. Nagulat siya nang makitang tuyo ang sahig at wala nang tulo mula sa kisame. Paglabas niya, nakita niya ang isang lumang jacket na basang-basa na naiwan sa ibabaw ng isang upuan sa balkonahe. Sa bulsa nito ay may bakas ng langis ng makina. Ang tatak na hindi kailanman mabubura ng kahit anong ulan. Ngunit ang katahimikan ng umagang yon ay biglang naputol. Mula sa dulo ng kalsada, kung nasaan ang talyer, ay nagsimulang umangat ang isang makapal at maitim na usok. Isang sunog ang nagaganap. Ang talyer na kaisa-isang pag-asa ni Dario na mabawi ang titulo ng kanilang kabuhayan ay nilalamon na ng apoy dahil sa isang lumang kable ng kuryente na sumiklab. Sa halip na tumakbo palayo, nakita ng mga tao si Dario na mabilis na sumusugod papasok sa gitna ng naglalakihang apoy. Hindi niya inalintana ang init at ang panganib na bumagsak ang kisame. Isang bagay lamang ang nasa isip niya, ang maliit na kahon na naglalaman ng mga ebidensya at ang titulong balak niyang ibalik kay Tina sa tamang panahon. Ang balita tungkol sa sunog ay mabilis na nakarating sa pandinig ni Tina. Tila isang malakas na hampas ng hangin na nagdala ng pangamba sa kanyang puso. Hindi siya nag-atubili. Hawak ang kamay ni Amara. Mabilis silang nagtungo sa pampublikong ospital kung saan dinala ang kanyang asawa. Ang amoy ng gamot at ang mapuputing pader ng ward ay tila nagpabalik sa mga alaala ng gabi kung kailan ang kanilang anak ang nakahiga sa kama. Ngunit sa pagkakataong ito, ang lalaking naging sanhi ng kanyang mga luha ang siyang nakaratay. Nadatnan ni Tina si Dario na nakaupo sa gilid ng kama. Ang kanyang mga bisig at kamay ay balot ng makakapal na puting gasa. Nang makita sila ni Dario, mabilis nitong itinago ang kanyang mga kamay sa ilalim ng kumot. Ayaw niyang makita ni Tina ang kanyang mga sugat, hindi dahil sa hiya, kundi dahil ayaw niyang gamitin ang kanyang kalagayan upang makakuha ng anumang habag o awa mula sa asawa. Bakas sa kanyang mukha ang hapdi mula sa apoy, ngunit mas nangingibabaw ang isang matinding kapayapaan na tila ba sa wakas ay may nagawa siyang tama. Sorry Tina, hindi ko na kayo kukulitin. Gusto ko lang sanang ibigay ito sa inyo bago sana ako tuluyang lumayo. Mahinang wika ni Dario. Ang boses ay paos dahil sa usok na nalanghap. Gamit ang kanyang nanginginig na siko, itinulak niya ang isang maliit at itim na kahon ng bakal patungo sa direksyon ni Tina. Ang ibabaw nito ay puno ng uling at bakas ng matinding init. Ngunit ang lock nito ay nanatiling buo. Dahan-dahang binuksan ni Tina ang kahon. Sa loob nito ay ang mga dokumento ng talyer, malinis, tuyo, at walang bahid ng apoy. Ngunit ang mas nakapagpatigil sa paghinga ni Tina ay ang mga bagong papeles na kalakip nito. Ang lahat ng utang sa bangko ay bayad na, at ang titulo ng lupa at negosyo ay opisyal na ring nailipat sa pangalan ni Celestina Aragon at Amara Velasco. Wala nang pangalan ni Dario, wala nang puwang para sa kanyang pamilya. Ibinigay niya ang lahat, ang bawat piraso ng kanyang pinaghirapan, upang matiyak na wala nang sinuman ang makakabawi muli ng seguridad ng kanyang mag-ina. Kasama sa mga papeles ay isang sulat na may bahid ng dugo at uling. Binasa ito ni Tina sa kanyang isipan.
Ang bawat salita ay tila isang tibok ng pusong nagsusumamo. Isinulat doon ni Dario ang bawat pagkakamali niya, ang bawat gabing hindi siya nakatulog dahil sa pagsisisi, at ang katotohanang mas pipiliin pa niyang mamatay sa gitna ng apoy kaysa mawala ang huling alaala ng pamilyang kanyang winasak. Hindi ko hinihiling na balikan mo ako, Tina. Ang tanging hangad ko lang ay malaman niyo ni Amara na kayo ang buhay ko. Patawad sa lahat. Ang huling linya ng sulat. Sa gitna ng katahimikan ng silid, lumapit si Amara sa kanyang ama. Ang bata ay walang bakas ng galit. Tanging dalisay na pag-aalala ang makikita sa mga mata nito. Marahang hinawakan ng bata ang gilid ng gasa sa kamay ni Dario at dahan-dahang umihip dito. Iblo ko po, Papa, para hindi na masakit. Ang rito ng kawalang malay na tila isang himalang nagpagaling sa pinakamalalim na sugat sa kaluluwa ni Dario. Napahagulgol ang lalaki. Ang kanyang mga balikat ay nayanig sa matinding emosyon habang ibinabaon ang kanyang mukha sa unan. Hindi na kinaya ang bigat ng pagmamahal na ipinapakita ng kanyang anak. Pinanood ni Tina ang senaryong yon. Ang pader ng yelo na binuo niya sa kanyang puso sa loob ng maraming buwan ay unti-unti nang nagkakaroon ng lamat. Nakita niya ang isang bagong Dario, isang lalaking hindi na nakatali sa saya ng kanyang ina, kundi isang lalaking handang maging abo para sa mga taong mahal niya. Hindi ito ang luha ng pangungonsensya, kundi ang luha ng isang taong tunay na nagbago. Tinupiniti na ang sulat at maingat itong inilagay sa kanyang bulsa. Tumingin siya kay Dario at sa unang pagkakataon, ang kanyang mga mata ay nagpakita ng banayad na init. Marahan niyang hinawakan ang balikat ng asawa. Isang simpleng paghipo na nagsasabing narinig niya ang bawat pagsusumamo. Kapag magaling na ang mga sugat mo at kapag kaya mo na uling humawak ng mabigat, ang mahinahong wika ni Tina habang nakatingin sa abot-tanaw sa labas ng bintana ng ospital. Pumunta ka sa bakery sa darating na linggo. Marami kaming gagawing tinapay at kailangan ko ng makakatulong sa pagmamasa ng harina. Ang simpleng paanyayang yon ay tila isang bukang liwayway para kay Dario. Hindi ito isang ganap na pagbabalikan, ngunit ito ay isang pintong bahagyang bumukas, isang pagkakataon para sa isang bagong simula na itinanim sa lupa ng kapatawaran. Lumipas ang 2 taon na tila isang banayad na agos ng ilog. Dahan-dahang tinatangay ang mga alaala ng pait at pinapalitan ito ng mga luntiang usbong ng bagong simula. Ang dating maliit na talyer ay muling naitayo, ngunit sa pagkakataong ito, mas matibay at mas malawak. Isang malaking karatula ang nakasabit sa tapat nito na may nakasulat na Amara's Motors and Bakery. Ito ang naging simbolo ng pagkakaisa ng pamilyang minsang nadurog, ngunit muling nabuo sa ilalim ng apoy ng pagsubok. Sa loob ng opisina, nakaupo si Tina habang tinitingnan ang mga listahan ng benta para sa buwang yon. Siya na ang tumatayo bilang tagapamahala ng buong negosyo. Wala na ang bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Tanging ang tatag at kumpiyansa ng isang babaeng marunong tumayo sa sarili niyang mga paa ang makikita rito. Sa kabilang bahagi ng salamin, makikita si Dario sa ilalim ng isang sasakyan. Marumi ang mukha ng langis, ngunit may isang payapang ngiti sa kanyang mga labi habang tinuturuan ang ilang mga bagong mekaniko. Nang sumapit ang hapon, pumasok si Dario sa opisina, dala ang isang baso ng malamig na tubig at isang platito ng mainit na kakanin. Inilapag niya ito sa mesa ni Tina at marahang hinaplos ang balikat ng asawa. Pahinga ka muna, Boss Tina. Baka mapagod ka ng husto. Biro ni Dario na may kasamang lambing. Tumingin si Tina sa kanya at ngumiti. Isang ngangiting puno ng pagtanggap. Hindi naging madali ang kanilang paglalakbay. Ang patawad ay hindi isang mabilis na pangyayari, kundi isang dahan-dahang proseso ng pagpili na magmahal muli sa kabila ng mga sugat.
Natutunan ni Dario na ang tunay na pagkalalaki ay hindi nasusukat sa bulag na pagsunod sa magulang, kundi sa lakas ng loob na protektahan ang katahimikan ng sariling asawa at anak. Sa bawat gabi na magkatabi silang nakahiga at nakikinig sa mahimbing na paghinga ni Amara, alam nilang nahanap na nila ang tunay na kayamanan na hindi kailanman mananakaw ng kahit anong dambuhalang kasinungalingan. Isang hapon, habang naglalakad ang pamilya patungo sa simbahan, may isang matandang babae silang nadaanan sa kanto. Nakasuot ito ng punit-punit na damit. Ang buhok ay magulo at ang mga mata ay puno ng lungkot habang nanghihingi ng barya sa mga dumadaan. Si Doña Severina iyon, kasama ang dalawang anak na sina Clarabel at Marlon na ngayon ay tila mga anino na lamang ng kanilang dating marangyang buhay. Ang kasakiman ay nagdala sa kanila sa isang madilim na sulok kung saan ang tanging natira ay ang kanilang sariling pagsisihan. Tumigil si Dario. Hindi siya lumapit, hindi siya nanggulo. Marahan siyang kumuha ng ilang pirasong papel na pera mula sa kanyang pitaka at ibinigay ito kay Amara. Ibigay mo ito sa kanila, anak. Sabihin mo, galing ito sa isang taong marunong nang magpahalaga sa kung ano ang tama. Mahinahong bilin ni Dario. Pinanood ni Tina ang eksenang iyon nang may malalim na paggalang sa kanyang asawa. Ang pagbibigay ay hindi na galing sa takot o utang na loob, kundi galing sa isang pusong malaya na at malinis mula sa anumang galit. Ang bawat paglubog ng araw ay hindi na nagdadala ng takot kay Tina, kundi ng pasasalamat. Natutunan niya na ang bawat sugat ay may layuning patibayin ng kaluluwa. Ang kanyang kwento ay hindi lamang tungkol sa isang asawang pinagkanulo, kundi tungkol sa isang inang nahanap ang kanyang boses sa gitna ng katahimikan. Sa huling sandali ng gabi, habang nakatitig si Tina sa mga bituin sa langit, naramdaman niya ang init ng palad ni Dario na humahawak sa kanyang kamay. Walang mga salitang kailangan. Sa pagitan ng kanilang mga daliri na magkakaugnay, naroon ang pangako ng isang kinabukasan na binuo sa katotohanan, sa ranhris at sa isang pag-ibig na sa wakas ay nahanap na ang kanyang tahanan. Ang kapayapaan ay hindi ang kawalan ng bagyo, kundi ang katiyakan na mayroon kang kasama na hindi ka bibitawan kahit gaano pa kalakas ang hangin. Sa dulo ng lahat, ang pag-ibig na marunong magpatawad, ngunit marunong ding maglagay ng hangganan, ang siyang tunay na nagpapalaya sa tao.